Ang ating pong series, it's all about heroes. No? Sino nanood sa inyo ng General Luna? Maganda ba? Talaga? Okay. Maganda raw, pero hindi ko pa napapanood. Somehow, yung mga ganong pelikula, it brings awareness, di ba? Hindi lang, kaya lang medyo parang may isang nakakalungkot na bahagi doon eh. Bakit daw si Jacinto, tama ba ako, Emilio Jacinto? Apolinario Mabini. Okay, Apolinario Mabini, yung utak ng ano, no? Bakit laging nakaupo? So, hindi pala alam nung marami dun sa mga nanood kung bakit siya nakaupo. Okay? So, yun lang ano. Pero, syempre, ang kagandahan nun kapag nanonood tayo, it brings awareness, no? Mga social justice na tinatawag. So, paki-flash na yung aking unang... okay. So, heroes. Sino sa inyo mahilig manood ng mga hero movies, mga superheroes? Yung mga Marvel at saka yung mga DC, di ba? The Marvel Universe at saka yung... So, inaabangan yan. In fact, ang daming mga naka-line up na mga movies about superheroes. So, mga kapatid, tingin nyo, bakit karamihan sa atin, no, kung hindi lahat, siguro majority of people are attracted to heroes. Bakit kaya? Bakit kaya attracted tayo sa mga heroes? Hero movies, superheroes. Dahil kailangan natin ng hero? Yun ba yun? Dahil kailangan natin ng hero? Pwede naman, di ba? O baka dahil sa mga hero movies na to, nagigising yung hero within us. Somehow medyo nai-steer, di ba? Yung parang hero dun sa loob natin. Pwede, di ba? Tama? So aside dun sa yung iba, siguro ang sasagot, kailangan natin ng hero. Yung iba naman, dahil somehow yung mga hero movies na yon, nai-inspire tayo. Somehow it motivates us. So parang etong mga hero movies na to, they inspire us. Ini-inspire tayo, number one, para hanapin yung purpose o yung meaning ng ating buhay. Diba? Just like yung si Batman, Superman. So, nakita nila kung ano yung purpose nila in life. Spider-Man. With great power comes great responsibility. Diba? Yung mga ganon. So, ini-inspire tayo ng mga hero movies na to para hanapin yung meaning o yung purpose ng ating buhay. Ano ba yung reason kung bakit ka nag-e-exist? Pangalawa, ini-inspire tayo ng mga hero movies na to para ma-discover yung mga strengths na meron tayo and to use them for the good. The good of, siguro yung family or of course yung higher purpose for the good of humanity. Diba? Somehow, diba, na-inspire tayo na, kagaya ng hero na to, meron din naman akong strength, meron din naman akong talents or skills na pwedeng magamit for the good of humanity. And lastly, they inspire us para maging overcomer, para magtagumpay. Sino sa inyo gusto niya matalo siya? O, tingnan mo yung katabi mo, para mukhang talunan eh. Okay. So, ganun naman, di ba? Lahat ng mga hero movies, ang ending nun is always victory. Di ba? Wala pa akong parang nakitang hero or superhero movie na ang ending nun natalo yung ano. Di ba? Natalo yung bida. Usually, na-overcome nila whatever obstacle yung kanilang kinaharap o yung kanilang sinagupa no, dun sa kwento or dun sa narrative, di ba? Or dun sa naging plot nung movie. So, kaya yun po, basically, ang reason kung bakit gusto natin ng mga hero movies, kung bakit attracted ang mga tao dun sa mga heroes, whether local man yan or superhero or sa comics, ano na yan kumbaga, kasama na yun dun sa
ano tawag dito, instinct natin bilang mga tao. So sa umaga pong ito, hindi lang sa umagang ito, kundi doon sa mga susunod na linggo, we will talk about Bible heroes. Okay? Pakitanong katabi, sinong paborito niyang hero sa Bible? Meron ba siyang sinabi sa'yo? May nagbanggit ba ng Samson? May nagbanggit ng Samson? Meron? Samson? Okay. Kasi yung hero, yung Bible hero na pag-uusapan natin sa umagang ito ay si Samson. No, siya yung pag-uusapan natin. Etong si Samson, the strong. Okay? Ang problema lang, siya yung, di ba, kaisa isang character sa Bible na merong supernatural strength o yung human strength, malakas siya. Pero palagay ko si Superman medyo inadapt kay Samson. Kasi di ba kung paano si Superman merong kryptonite, merong kahinaan, ganun din naman itong si Samson. No, mamaya makikita natin kung ano yung parang kryptonite or weakness nitong si Samson. So bago tayo magpatuloy, pwede po tayo manalangin? Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Again, samahan po ninyo kami ng inyong Espiritu Santo. At dinideclare po namin na kami ay nabubuhay, lumalakad sa pananampalataya, hindi dun sa aming mga nararamdaman, hindi dun sa mga sirkumstansya ng aming buhay, kundi lumalakad po kami dun sa katotohanan na kayo po ay mabuti, na kayo po ay Diyos na in control sa aming mga buhay, na bagamat mayroong mga kinakaharapong mga problema, mga obstacles, Lord, nandiyan din naman yung karamihan ay blessings na aming nare-receive sa inyo. Mga kabutihan po ninyo na aming nararanasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At sa umagang ito, sa aming pag-aaral, salamat ng inyong Espiritu Santo, ang aming dakilang guro, ang siyang aming kasama upang bigyan po kami ng inspirasyon, bigyan po kami ng enlightenment, i-challenge po kami, Lord God, dun sa aming comfort zones, Lord God. At patuloy na stir up, Lord, ang aming mga puso na patuloy na maglingkod sa iyo. Magtiwala sa iyo, manampalataya sa inyo, anuman yung mga pangyayari na aming kinakaharap sa aming mga buhay. Salamat sa banal na dugo ni Kristo na lumulukob sa amin. Salamat sa inyong mga banal na anghel na patuloy na sinusugo po ninyo upang kami ay ingatan at bantayan, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay. And again, Lord, I pray na this morning, meet us, Lord, dun sa point ng aming need. Ano man yung need na yon, Lord, spiritual, physical, emotional, ano man yan, Panginoon, alam po namin na kayong aming Jehovah Jireh, kayo po ang Lord God na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, sino sa inyo nakabasa na ng kwento ni Samson? Narrative. Actually, alam natin, yan ay nag-start dun sa chapter 13 ng Book of Judges. Okay? Book of Judges. Etong Judges, kaya tinawag na Book of Judges, ito yung time na kung saan ay wala pang king ang Israel at ang ginamit ng mga Panginoon to deliver the Israelites doon sa kanilang mga enemies ay yung mga judges. At isa na doon ay itong si Samson. Pero isa lang yung cycle kasi ng Book of Judges eh. No, merong parang cycle of sin, or cycle of defeat, merong isang overarching theme na nagaganap kapag binasa mo yung Book of Judges. Number 1, yung rebellion. Okay, magsisimula dun sa rebellion. The Israelites will always parang disobey God. Okay, magre-rebel sila against God. And then,
ang Diyos ay magpapadala ng mga oppressors. So rebellion, tapos magkakaroon ng oppression from the enemy. Ibig sabihin, parang merong mga bansa, kalapit na bansa, nasasakupin sila at saka pahihirapan sila. So, ang naging bunga ng rebellion is oppression. And then, after na ma-oppress sila, anong gagawin nila? Magkakaroon ng confession. They will repent of their sin. Okay? So, ang God naman magpapadala ng mga judges dun sa Israel. And then, after nung confession, magkakaroon ng restoration. Ibig sabihin ay parang ibabalik ng Panginoon yung blessing dun sa mga Israelites because of repentance. So, yun lagi yung mababasa mo dun sa Book of Judges. Kaya nga dun sa chapter 13, no, verse 1, ang sabi doon, again, ang Israelite nation, they did evil in the sight of the Lord. At doon na nagsimula yung kwento nitong si Samson. Sino yung kanyang tatay? Si tatay ni Samson. Okay, alamin nyo lang. Parang hindi pa nababasa. No? Baka sabihin nyo, tatay ni Samson, si Delilah. Teka, parang hindi yun ang tatay niya. Parang yun yata yung nanay niya. Okay, yun ba yung nanay niya, si Delilah? Okay, pakitanong nga dun sa katabi. Si Delilah ba ang nanay ni Samson? Ano sagot? Usually kasi kapag binanggit yung pangalang Samson, ang na-attach lagi sa kanya ay si Delilah. Diba? Samson and Delilah. Pero gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid, hindi si Delilah ang nanay ni Samson. Si Delilah, okay, ang naging cause ng fall netong si Samson. Okay, ang tatay niya ay si Manoah. Okay? Ang nanay niya ay si hindi binanggitang pangalan. Okay? I don't know bakit hindi binanggit no yung pangalan ng nanay ni Samson. Pero ang kinausap ng angel of the Lord yung nanay niya. At sinabi niya na itong si Samson, siya ay magiging isang Nazirite or magkakaroon ng Nazirite vow. Ang Nazirite vow, mga kapatid, pwedeng for a short period of time or pwedeng until death. Hanggang sa mamatay ka. Mula isilang ka hanggang mamatay ka, just like the case of Samson. Pero usually, yung pagiging Nazirite o yung Nazirite vow na tinatawag, ito po ay for just a short period of time. At kasama dun sa vow na yon, kapag ikaw ay Nazirite, ano yung mga bawal? Magpagupit. Unang-una na yon. Walang razor, walang gunting na dadaan dun sa iyong buhok. Ano pa? Bawal kumain ng mga tinatawag na unclean foods, yung mga binabanggit dun sa Exodus, sa Leviticus. Bawal kainin yung mga yan, yung mga unclean foods. Bawal ang humawak sa patay. Okay? Bawal yon. Pero para makikita natin, halos lahat ng mga yan, violate nitong si Samson. And lastly, dapat hindi ka iinom ng mga matatapang na inumin, alak man yan or vinegar, or fruit of the vine na tinatawag. So yun yung Nazirite vow. Okay, bago mapatagal, tignan na natin yung verse, no, yung scripture natin. Judges chapter 16 verse 23 hanggang 31. Kasi we will be talking about God's justice. Okay, narinig na ninyo yung justice delayed is justice denied. Applicable ba yun sa mga Kristiyano? Is that applicable to God? Kasi sinasabi natin, God is never early and God is never late. He is just on time. So yung justice of God, tingin natin minsan nadidelay, pero hindi. Okay, hindi nadidelay ang God. He has always a purpose in mind. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 23. Ready? Go.
the Philistine rulers held a great festival, offering sacrifices and praising their god, Dagon, parang dragon, They said, "Our God has given us victory over our enemy, Samson." When the people saw him, they praised their God, saying, "Our God has delivered our enemy to us. The one who killed so many of us is now in our power." Half drunk by now, the people demanded, "Bring out Samson so he can amuse us." So he was brought from the prison to amuse them, and they had him stand between the pillars supporting the roof. Samson said to the young servant who was leading him by the hand, "Place my hands against the pillars that hold up the temple. I want to rest against them." Now the temple was completely filled with people. All the Philistine rulers were there, and there were about 3,000 men and women on the roof who were watching as Samson amused them. Then Samson prayed to the Lord, "Sovereign Lord, remember me again. O God, please strengthen me just one more time. With one blow, let me pay back the Philistines for the loss of my 2 eyes." Then Samson put his hands on the 2 center pillars that held up the temple. Pushing against them with both hands, he prayed, "Let me die with the Philistines." And the temple crashed down on the Philistine rulers and all the people. So he killed more people when he died than he had during his entire lifetime. Later, his brothers and other relatives went down to get his body. They took him back home and buried him between Zorah and Estaol, where his father Manoah was buried. Samson had judged Israel for 20 years. Nabanggit ko sa inyo kanina na itong si Samson, ito yung hero na hindi mo inaasahan at hindi mo nanasayang maging hero. Kasi medyo parang kapag binasa mo yan, from chapter 13 hanggang 16, hindi masyadong magaganda yung mga pangyayari dun sa kanyang mga buhay. Kaya nga unlikely hero siya. Pero pagdating dun sa Hebrews chapter 11, mga kapatid, binanggit siya doon as isa dun sa mga tinatawag na Hall of Fame or Hall of Faith. Familiar with Hebrews 11? Di ba yung mga by faith, Moses by faith, Abraham by faith, kaya nga tinawag na ang Hebrews 11, Hall of Faith or the Hall of Fame. At isa doon, mga kapatid, na binanggit, etong si Samson. So whether we like it or not, gusto man natin siya o hindi, considered pa rin siya, itinuturing pa rin siya na isang hero of the Bible. So ito pong narrative na ito, mga kapatid, 2 bagay ang binabanggit patungkol kay Samson. Na halos din lahat naman ng tao, bawat isa sa atin, ito rin naman ang nararanasan natin sa ating buhay. Iba-iba nga lang ang mukha. Number 1, ipinapakita doon yung kanyang tragedy. Samson, his tragedy. Pangalawa, Samson, his triumph. Okay? So una, yung kanyang tragedy because of the human weakness, because of the fallacy of man na tinatawag. And then pangalawa, yung kanyang triumph, yung kanyang pagtatagumpay because of his faith in God. Yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So tingnan po natin yon, mga kapatid. Una, let's look dun sa kanyang tragedy. Verse 23, binanggit dun sa verse 23 hanggang 27. Pero ano yung picture ni Samson nung siya ay ma-capture ng mga Philistines? Diba? Ang sabi doon, after na i-reveal niya kay Delilah yung kanyang source of strength, yung kanyang pagiging Nazirite, ilang beses yun, na tinanong siya ni Delilah. Yung unang 3, parang nakikipaglaro lang siya kay Delilah until such time, banggitin niya na yung source ng kanyang strength ay yung kanyang pagiging Nazirite, na wala pang dumaang razor dun sa kanyang buhok. Actually, yung kanyang strength wala namang talagang kinalaman dun sa kanyang buhok. Okay? Amen po 'yon? Hindi dun sa kanyang buhok, kundi dun sa kanyang vow
yung kanyang devotion, yung kanyang consecration, at yung kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung kanyang buhok, mga kapatid, it just symbolize yung kanyang spiritual connection o relationship sa God. Na nung putulin yung connection na yon dun sa Diyos, bilang source ng kanyang strength, ano nangyari sa kanya? Nanghina na siya. Naging parang isang normal na tao na kagaya natin ang kanyang lakas. Because his connection to God, yung connection niya with God, it was cut off. Lesson, mga kapatid. Tayo, ang source ng strength natin, just like Samson, ay yung ating connection at yung ating devotion sa God. Subukan mong unti-unting putulin mo yung connection mo, yung relasyon mo sa Diyos, ano mangyayari sa buhay mo? Manghihina ka. Manghihina ka. At doon sa panghihinang yon, ano yung mangyayari sa iyo? Unti-unti, para kang nawawalay sa Panginoon at hindi mo na nakikita ang sarili mo na nagtatagumpay sa iyong buhay. That's what happened to Samson. Okay? So, nahuli siya. Pansinin nyo, mga kapatid, kung babasahin nyo, akala niya every time kasi ay makikita rin kasi doon, mga kapatid, yung parang anong tawag dito? Yung yabang, 'di ba? Yung pride in the part of Samson. Sabi niya, gagawin ko lang dati yung ginagawa ko, kung ako'y tinali ng lubid, sisirain ko lang yon, and then gagapin ko yung mga Philistine na dadakip doon sa akin. But that time, na-realize niya, wala na siyang lakas. Parang humiwalay sa kanya yung espiritu ng Diyos na source niya ng kanyang kalakasan. So, nahuli siya, kinadena siya, at anong ginawa doon sa kanyang mata? Inuukit yung kanyang mata. Dinonate doon sa sa mga isa siguro doon sa mga Philistine rulers, kailangan ng donor ng mata. Hindi, dagdag lang 'yon. Okay, baka maniwala kayo. Okay, at ito yung naging itsura ni Samson nung siya ay taken captive o maging prisoner ng mga Philistine. So ayan siya, 'di ba, nakakadena, tapos ginigiling yung malaking parang bato, gilingan ng mga, kung ano man yan, yung mga seeds, yung mga binhe, no, ng mga Philistines. So yan yung nangyari kay Samson. No? So parang ipinapakita din diyan, mga kapatid, yung magiging magkakaroon ng misery when you're out of connection, when you're out of relationship sa God, nagiging miserable ang buhay. Ewan ko kung na-realize ninyo. So it's much better to be connected sa God rather than be disconnected sa God. John 15, verse 5. Ano yung sabi doon? Without me, you can do nothing. I am the vine, you are the branches. If you are connected to me, sabi ng God, you will bear fruit. But if you are disconnected, you will not bear fruit. Parang yung life natin will become miserable. Yan yung naging tragedy netong si Samson because he paid the price nung pagiging instead na siya ay sumunod dun sa kalooban kasi ng Panginoon, ang sinusunod niya yung kanyang sariling kagustuhan. Unang-una, mga kapatid, ipinagbabawal dun sa mga Israelita yung intermarriage. Tama? Be not unequally yoked with the unbelievers. Pero basahin nyo, sino yung pinili niya para or ginusto niya na kanyang maging asawa? Isang Philistine woman. Di ba kaaway nila yung mga Philistines?
Sabi ng tatay niya, tsaka nanay niya, anak, meron naman, ang dami namang mga magagandang babae sa Israel. Yung mga kalahi natin. Bakit ang pinipili mo ay mga kaaway natin, mga Philistines? Alam niyo kung anong sagot niya, no? Ni Samson? Yun ang gusto ko eh. Iba to eh. Siya yung gusto ko eh. So, ipinilit niya. So, yung supposedly marriage niya with the Philistine woman, ano yung naging ending? Tragic. Dahil pa nga sa kanya, sinunog yung babaeng yun at saka yung kanyang supposedly father-in-law. Diba? Tapos ang kasunod doon, makikita na naman natin siya na dun sa Gaza, na meron din siyang nagustuhan na isang harlot. Alam niyo yung harlot? Sa ano natin, yung mga kalapating mataas ang lipad, mababa ang lipad. No? Diba? Man of God? Wow! Tapos after that, nakita na naman niya si pangatlo. Diba? Si Delilah. Sabi niya, maganda sa paningin. Alam niyo, medyo tayo dun sa maganda sa paningin. Kasi madalas, di ba, nadadaya tayo dun sa mga magaganda sa paningin. Okay? Laging wala sa timing eh. Di ba? Laging, yung diskarte nitong si Samson, yung wala sa panahon eh. Wala sa tamang panahon. Kaya ganun ang nagiging ending. Di ba? Itong si Delilah naman, ang kanyang napagbalingan. All because of his parang pride, di ba, yung arrogance niya, and then yung desire niya or yung love niya for Philistine woman. At ang naging ending niya, mga kapatid, ayan na. So, yun yung kanyang kryptonite. Yun yung kanyang kahinaan. Okay? Maintindihan natin si Samson dun sa kanyang kahinaan kasi lahat ng tao merong kahinaan. Tama? Sino po sa inyo walang kahinaan? Lahat ng tayo, di ba, somehow merong mga kryptonite, whether family yan or iba-iba nga lang. Ang naging problema nitong si Samson, masyado siyang nagpadala dun sa kanyang kahinaan. Instead of walking in the Spirit of God, obeying the Spirit of God, nagwo-walk siya dun sa kanyang flesh. Akala niya, anytime, every time, no, saan man siya naroon, pwede niyang i-turn on and off yung gift sa kanya ng God na supernatural human strength. Akala niya. So parang nangyari sa kanya yung tinimbang ka, ngunit ikaw ay kulang. Parang puno na ang salop, kailangan ka ng kalusin. Parang sinasabi ng God kay Samson, you need to learn your lesson the hard way. Naging prideful kasi siya. Di ba alam natin, sabi ng Bible Proverbs, pride comes before destruction. So yun yung nangyari dito kay Samson. No? Because of pride, because of arrogance, at saka yung kanyang love, yung desire niya for Philistine woman. Yun yung nagdala sa kanya dun sa trahedya. So yung lesson na matututunan natin dito kay Samson, huwag yung self-will, kundi yung God's will. Amen ba yun? Okay. So, pinapakita lang sa atin dyan, mga kapatid, na even heroes have weakness. Kasi hero man sila, Bible heroes man sila, mga kapatid, sila po ay kapareho pa rin natin ng mga
tao. Subject to yung tinatawag nating human frailty. Okay? Ang naging problema nga lang dito kay Samson, masyado niyang in-entertain, masyado siyang nagpadala doon sa kanyang weaknesses, doon sa kanyang kryptonite na tinatawag. So ano yung nangyari sa kanya? Ano yung naging consequences? Okay? Verse 23, ano yung sabi doon? The Philistine rulers held a great festival, offering sacrifices and praising their God, Dagon. They said, our God, pansin niyo yung God na ginamit, maliit na G. Ibig sabihin, hindi yan yung God who created heavens and the earth. So every time you use yung God na hindi nagpe-pertain kay Yahweh or sa God of heaven and earth, dapat maliit lang. Ibig sabihin, that's an idol. Okay? Our God has given us victory over our enemy, Samson. Mga kapatid, sino pinaglilingkuran ni Samson? Sino pinaglilingkuran ni Samson? Di ba, the God of heaven and earth, the God of Israel, the one true God? Bakit sa pagkakataong ito, ano yung manatanong, bakit sa pagkakataong ito, na instead, ang God of Israel, ang God of heaven and earth, ang na-praise, nag-glorify, sinasamba, bakit yung God na maliit? Di ba? Yan yung nangyayari, mga kapatid, kapag ang sinusunod natin bilang mga anak ng Diyos or mga lingkod ng Diyos ay yung ating sarili at hindi ang Panginoong Diyos. Ang nag-glorify ang kaaway at hindi ang Diyos. Imbes na sa pagkakataong ito, ang Diyos ang naluluwalhati, ang Diyos ang pinararangalan, diba? Dahil sa buhay nitong si Samson na naglilingkod sa Diyos, hindi ang Diyos, totoong Diyos ang napaparangalan. Bakit? Anong nangyari? Because Samson chose to follow his will rather than the will of God. Bata pa siya. Pinrapisay na, sinabi na dun sa kanyang nanay at saka dun sa kanyang tatay na siya ay magiging deliverer of Israel. Di ba? Na siya ay servant of the Most High God. Na siya ay gagamitin ng God para maging judge, maging ruler ng Israel. Na siya yung gagamitin ng Panginoon para i-liberate or palayain yung mga Israelita from the Philistine bondage. Pero bakit hindi ganun ang nangyayari? You see the consequences of disobeying God? Amen? Gising pa po kayo? Our God has given us victory over our enemy, Samson. That's the tragedy. Yun yung nagiging consequence. Yun yung nagiging bunga when you disobey God. At ang malupit pa dito, mga kapatid, ang sabi ng verse 25, it so happened when they were in high spirits, siguro mga lasing na sila. Diba? Kasi merong party-party, merong festival, merong fiesta. So happened when they were in high spirits that they said, call for Samson, tawagin niyo si Samson, that he may amuse us. Servant of the Most High God. Diba? Tapos i-ridicule siya na, amuse parang i-entertain eh. Diba? Para pasayahin tayo, tawagin niyo si Samson. Diba? That he may amuse us. So they called for Samson from the prison and he, ano daw? And he entertained them. Paano in-entertain ni Samson yung mga Philistines, yung mga Philistine officers? Sa ibang translation, mga kapatid, ang sabi dun sa word na yan, and he entertained them, siya ay kanilang pinasayaw. Hindi ko alam kung hubot-hubad yun. Habang kinakantahan siya ng, what you gonna do with that dessert? Pinasayaw siya to amuse them, to entertain.
Di ba? Kinantahan siya, sayaw Samson, 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 sayaw Samson. Di ba? At pinagtatawanan siya, nililibak siya. Di ba? Man of God. Di ba? Samson, the representative of God. Sabi sa kanya, oh ano ka ngayon? Di ba? Asan ang Diyos mo? Asan ang pinagmamalaki mong Diyos? Asan si Yahweh, Diyos ng Israel? Asan ka ngayon, Samson? Wala namang problema sa Diyos. Di ba? Ang may problema, itong si Samson. Shame. It's a tragedy. So mga kapatid, gusto ko lang pong makita ninyo kung ano yung magiging repercussions or kung ano yung magiging sitwasyon ng ating mga buhay when we are disconnected sa God. There will always be a time of, anong tawag dito, yung pag-aani. Di ba, pag-aani dun sa mga bagay na yung pinaggagawa. Meron nga akong nabasa, sabi niya, sa mga kabataan, sabi niya, madalas, ang nagmamadali, nagkakamali. Ang nagmamabilis, nabubuntis. O nakakabuntis. Kaya sabi niya, dapat lahat ng bagay ginagawa ayon sa tamang panahon. Parang lola ni Dora. Okay. And he entertained them and made him stand between the pillars. Naintindihan po natin mga kapatid, that's the tragedy dun sa life ni Samson. The high cost of disobeying God. The high cost of walking not in the spirit but walking in the flesh. Yan yung naging consequence. Laging merong consequence. Di ba? Kaya sinasabi ng Galatians, ano man yung ating itanim, yun ay ating aanihin. Yung itanim natin sa spirito, yun ay aanihin natin dun sa mga bagay na spiritual. Yung itinanim natin sa laman, aanihin natin sa laman. So that's the tragedy of Samson. Ang kagandahan doon, mga kapatid, ang kagandahan nito, sa God, laging merong second chance. Because of the grace of God. Pero wag aabusuhin. Okay? So parang ipinakita dyan, before etong portion na to, unti-unting humahaba na yung pinutol na buhok ni Samson. Hindi ko alam kung totally kinalbo siya o parang pinutol lang or binawasan yung pinaigsi yung kanyang buhok. Wala naman kasi sinasabi. At saka kasi nagtataka ako kung sinave, kinalbo, parang anit na lang ang tira, bakit hindi siya nagising doon sa kanyang pagkakatulog? Sarap naman ang tulog niya, di ba? Parang, alam mo yun, parang kung matulog, parang mantika. Kahit anong mangyari sa paligid, lumindol na't lahat, hindi pa rin magigising. Sunog na yung bahay mo, sunog ka na, hindi ka pa rin magigising, nagising ka na lang doon sa langit o kaya doon sa impyerno. Init-init dito Okay? So hindi natin alam kung totally shaved, di ba? Yung kalbo, semi-kalbo o parang pinuto lang. So walang nakalagay. Okay? So tanungin nyo na lang yung mga Bible scholars. May kilala akong Bible scholar, Pastor Jose Arias. Tanungin niyo kung so, tragedy. Ito naman mga kapatid, yung kanyang bago yung pangalawa. Gusto ko munang ipasok to. Nawala sa Sins are like, credit cards, enjoy now, pay later. Tama ba? Tama ba yan? Yan, ganyan daw ang kasalanan, parang credit card. Enjoy mo ngayon, tapos babayaran mo pagdating ng panahon. Okay? Punta na tayo dun sa triumph. Samson triumph. Verse 28 hanggang 31,
mga kapatid, ano yung sabi diyan? Verse 28, Then Samson prayed to the Lord. Ano yung pinapakita nun? Then, after that, no, yung tragedy, yung realization, di ba, pagkamulat, pagkagising dun sa katotohanan, okay, from spiritual pride, from spiritual arrogance, nagkaroon na ng humility on the part of Samson. Kaya ang sabi diyan, then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me again. Okay, remember me again. Oh God, please strengthen me just one more time. Isang beses na lang, Lord. At ayan mong dito na ako mamatay. Diba? With one blow, let me pay back the Philistines for the loss of my 2 eyes. He prayed, let me die with the Philistines, and the temple crashed down on the Philistine rulers and all the people, so he killed more people when he died than he had during his entire lifetime. Kasama niyang namatay dyan, hindi lang yung mga 3,000 na nandun sa balcony, kundi yung mga nasa baba, kasama na lahat ng mga Philistine rulers. So kung mapuwersa at that time ang mga Pilisteo, nahati na, kundi man, totally, nawala yung kanilang puwersa dahil dito sa pangyayaring ito. Amen? Kasi nga, unti-unti nang humaba yung buhok nitong si Samson. Hindi natin alam, mga kapatid, yung time frame, kailan nangyari yan, hanggang dun sa time na siya ay na-captured by the Philistine. Gaano katagal yun? Gaano siya katagal nandun sa nagigiling, di ba? At nakakadena, di ba? Hindi natin alam yon. Pero ang sabi ng mga expert, ang buhok daw umahaba ng hanggang mga 5 to 6 inches per year. Okay? 5 to 6 inches. Ito yung healthy na buhok. Okay? Healthy na buhok. Ang haba niya, pagkalipas ng isang taon, 5 hanggang 6 na hindi, kinoconnect ko lang dun sa paghaba ng, alam mo yan yung time frame, kasi pinutulan siya, sabi, humaba na eh. Tsaka hindi na napansin ng mga Philistine guards na, aba, si Samson, humahaba na yung buhok, baka biglang bumalik ang lakas niya. Caught off guard na sila, di ba? So hindi natin alam yung time frame na nandun siya dun sa ganong miserableng sitwasyon, di ba, nagigiling at hindi nakakakita, bulag, at nakakadena, hindi natin alam. Okay? Pero ang sabi kasi doon, humaba na yung kanyang buhok. Kaya nung manalangin siya, etong panalangin na to, ibinalik ng Diyos yung kanyang lakas. Kasi bumalik na siya doon sa kanyang vow. Ibig sabihin, connected na ulit siya sa God. He became humble. Malaking bagay talaga yung nagagawa ng humility. Di ba? Kapag ang sabi ng salita ng Diyos, kapag tayo ay humble sa God, di ba, He hears our prayer. Pero yung mga proud, sabi niya, ay, anong tawag dito? Itinatago niya ang kanyang mga mata dun sa mga mapagpalalo. Okay? So, yan na yung nangyari. So, hindi natin alam kung gaano kahaba yung time na yun na parang nag-iikot si Samson ng gilingan at siguro sinasabi niya, God, nasa ng hustisya? Nasa ng hustisya? Lingkod mo ako, Panginoon. Diba? Minsan ganun tayo, di ba? Kapag nandun tayo sa mga miserableng sitwasyon ng ating buhay, we question God.
God, parang hindi fair. Di ba, ang tagal ko na naglilingkod sa iyo, hanggang ngayon, yung mga pinapanalangin ko, hindi pa rin nasasagot. Di ba? Asan ang hustisya? Asan yung fairness mo, God, sa akin? Time frame. Sinasabi natin, justice delayed is justice denied. But again, that is not applicable sa God. Okay? So, isang katotohanan, mga kapatid, ang makikita natin dito na God is just and He is bigger than our weaknesses. He is bigger than our weaknesses and His plans cannot be thwarted. Thwarted means it cannot be stopped. Hindi mo pwedeng pigilan na mangyari kahit sino pa yung humadlang dyan, di ba? Hindi pwedeng pigilan o hindi pwedeng ihinto ang pagsasakatuparan ng plano ng Diyos. God is just, He is bigger than our weaknesses, and His plans cannot be thwarted. So, yung prophecy, yung sinabi ng angel of the Lord dun sa tatay at saka nanay nitong si Samson, nangyari pa rin. In spite of the weaknesses, in spite of the yung mga kahinaan at mga pinaggagawa nitong si Samson. Yung plano ng Panginoon, yun pa rin ang siyang nakapangyari. Amen? Sino sa inyo naiinggit sa mga masama? Lord, kapitbahay ko. Ang sama-sama, pero pinagpapala mo. Ako, eto, naglilingkod sa iyo, ganito pa rin ang buhay ko. Ano ka, God? Hello? Asan ka? Di ba? Kapag gano'n, mga kapatid, balikan natin ng Psalm 37, no? Psalm 37, verse 1, selected verses. Sabi niya, ano daw? Never envy. Ano ibig sabihin ng envy? Huwag mainggit dun sa mga wicked. Soon, sabi niya, they fade away like grass and disappear. Just like what happens dun sa mga Philistine rulers. Diba? Rest in the Lord. Wait patiently for Him to act. Antay-antay ka lang sa tamang panahon. Diba? Antay-antay ka lang. Don't be envious of evil men who prosper. Huwag ka raw maiinggit dun sa mga masamang tao na nagtatagumpay, nagtitinda lang ng shabu, pinagpapala. For the wicked, verse 9, shall be destroyed, but those who trust the Lord shall be given every blessing. Antay-antay lang. Akala mo hindi mangyayari yan. Only a little while and the wicked shall disappear. Read the book of Revelation. Diba? Ano yung ending ng book of Revelation? Sino panalo? Tayo, diba? Tayo, mga believers. You will look for them in vain, but 11, but all who humble themselves before the Lord shall be given every blessing and shall have wonderful peace. Gaano man yan katagal, mga kapatid, antay-antay lang kay Lord. Antay-antay. Stay put ka lang kay Lord. Huwag madi-discourage. Pwedeng ma-discourage, pero encourage mo rin ang sarili mo. Okay? Encourage yourself in the Lord. Amen po, mga kapatid? Yun yung nangyari kay Samson. Lastly, mga kapatid, akala nung mga kaaway niya, wala na si Samson. Kahiya-hiya ka. Pero ang ending, naging triumphant yung kanyang buhay at mas marami pang namatay ng mga Pilisteo dun sa kanyang kamatayan kesa nung siya ay nabubuhay. Ano yung tinuturo nito sa atin na lesson, mga kapatid? That evil may triumph for a while, but God's justice will surely be served. Amen? For a time, maaring nagpa-prosper, nagtatagumpay yung mga masasama. Pero hindi sa habang panahon. Kasi time will come, God's justice
will prevail. God's justice will be served. Kaya huwag kang mag-fret, huwag kang mag-worry, huwag kang magreklamo. Kundi, sasabihin mo lagi sa Diyos, God, you are in control. Amen? Is God in control? Kahit ano pa yung nangyayari sa paligid natin, di ba, yun yung sinasabi ng mga ateista, kung merong Diyos, bakit nangyayari yan, ganyan, ganyan, ganyan. Di ba? Merong tamang panahon. God's justice will be served. For the time being, ang God, nag-aantay siya, di ba? At kino-convict niya yung mga tao na lumapit sa Kanya. Manampalataya sa Kanya. Pero time will come, yung grace na sinasabi natin, yung grace period, it will end, and then justice, God's justice will be served. Yun na yung day of judgment. And then the new heaven and the new earth. So huwag tayong magreklamo, mga kapatid. Ano man yung pinagdadaanan natin, bakit pag sa pagpapala, hindi naman tayo nagre-reklamo, di ba? Pag pinagpapala ka ng Diyos, pagkarami-rami, sobra-sobra, di ba, umaapaw, hindi ka naman nagre-reklamo eh. Minsan nga, hindi ka pa nagpapasalamat eh. Yeah. Pero pagdating ng medyo nagiging may problema, problematic, medyo reklamo ka ng reklamo. Okay? So, wag mga kapatid. Laging merong timetable ang God para sa lahat ng bagay. Tayo pong lahat ay tumayo. Nakita po natin sa buhay ni Samson, no, laging ang Diyos nagbibigay ng hustisya. God is fair. At dun sa panahon niya, dun sa tinatawag nating He makes all things beautiful in His time, in God's time, no, nagiging maganda ang lahat ng bagay. So, isa lang yung binabanggit sa atin ng buhay ni Samson. We can learn from his mistake and let us not repeat itong mistake na to ni Samson. But again, sasabihin ko ulit, God is bigger than our mistakes. God is bigger than our failures. Minsan kasi may mga pagkakataon, hindi natin mapatawad yung ating mga sarili dahil dun sa ating pagkakamali. No, God is bigger than our mistake. God is bigger than our failure. Continue. Continue. Patuloy ka lang. Diba? Hindi natin alam kung kailan matatapos yan. Maigsi lang yan. Time is short. Maigsi lang. No, compare dun sa ipaparana sa atin ng Panginoon. So, tandaan po natin yan, mga kapatid. So, let us be thankful to God in everything. Practice natin yung sinasabi ng 1 Thessalonians, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Magpasalamat po tayo sa Kanya. Let's take a moment to thank the Lord for all the blessings, for all the things, for all the favors, protection, kung ano man yan, pasalamat tayo sa Panginoon. Salamat po dahil naisulat, Panginoong Diyos, yung kwento patungkol sa buhay ni Samson. Nakita po namin, Panginoon, yung kanyang mga pagkakamali at nakita po namin yung final triumph po niya dahil binigyan po ninyo ng justice yung kanyang buhay because you're the God of justice, O Lord. At naniniwala po kami na ganun din sa aming mga buhay, merong mga tragedy, merong mga losses, Lord God, merong mga failures, merong mga defeat. Pero hindi naman kinakailangan na magstay po kami. Manatili po kami dun sa mga losses, dun sa mga defeats, dun sa mga tragedy of life. Meron po kayong ino-offer sa amin na mas bigger and better things, O Lord God. Brighter things, Lord God of life. At mararanasan po namin yung triumph o yung victory na gusto po ninyo para sa amin, O God. I pray for everyone
Lord, here in this place right now, ano man yung pinagdadaanan po nila, ano yung pinagdadaanan po namin, Panginoon, alam po ninyo yan. So, Lord, just encourage us. Motivate us, Lord God. Let us be convicted, Lord God. Dito po sa nakita po naming kwento nitong si Samson, Panginoon. Matuto po kami, ma-encourage po kami, ma-motivate po kami, ma-inspire po kami, O God, na magpatuloy dahil kayo po ay God of justice. Kayo po ay God of mercy, Lord God. And your word says that you make all things beautiful in your time, O Lord God. So, Father, we just thank you now. We just appreciate, Lord, all the wonderful things, Lord God, na nangyayari sa aming mga buhay. Maraming salamat din sa mga lessons, Lord God. Naintindihan din po namin na more than the charisma, Lord God, more than the giftings, more than the skills, Lord God, mas importante po yung character, Lord, na dinedevelop po ninyo sa aming mga buhay. Yung confirmation po namin dun sa character ni Christ ang mas importanteng dinedevelop po ninyo sa aming mga buhay. Salamat po. Yun ang gawin po ninyo para sa bawat isa sa amin. At naniniwala po kami ng mga bagay nito ay mangyayari ayon sa inyong tamang panahon. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.